bago ho natin pag-usapan yan, meron po muna tayong maikli lamang din na isisingit na isa pang usaping pangkalusugan ngayong umagang ito. Kasi may mga nagre-request, shout out daw muna tayo. Nandyan ba ang mga empleyado siguro ng mga, bank employees? Kasi yung ating pong mga nasa bangko, parating nakatutok daw sa computer. Minsan, naiisip ko, ang ganda talaga ng di ba, na umuusad ang ating panahon dahil sa makabagong teknolohiya. Pero, dahil din ho dyan, ang dami na rin hong mga sakit pala nakaakibat niyan. Paano? Halimbawa, di ba pag tayo ho ay parating naka-cellphone, nasa gadget, nasa computer, syempre, ang ating tendency, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bangko, di ba, yung tuloy-tuloy, masakit na rin ang kanilang mga kamay. Ayan, kaya naman sila ho ang nagre-request sa atin pag-usapan muli. Ano nga ho ba ang mga pwede pang magawa nila? Lalo na yung sa palad, no? Iba pa yung sa daliri, iba pa yung sa pulso. O sige, buong kamay na nga. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasama syempre ang ating pong isang eksperto na gagabay sa atin. Andyan na ba siya? Kilalanin na natin siya. Ito na. The doctor is in. Yes, the doctor is in. Ang ating pong doktor na makakasama ngayon, nagtapos po ng medisina sa UP College of Medicine. Ang una po nating Pinoy MD at natapos rin po siya sa UP College of Medicine ng residency training sa rehabilitation medicine naman. Okay, kasalukuyan siyang medical specialist 3, special assistant to the director for flagship project sa UP Manila Philippine General Hospital, PGH. Okay, kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B, si Dr. John Albert A. Gonzalez. Magandang umaga and welcome sa Pinoy MD sa Double B. Good morning po, Ms. Connie. Good morning po, everyone. Okay. Kayo ay Physical and Rehabilitation Medicine Specialist. Doc, maraming salamat and good morning po. At gagabayan nyo na naman kami, no? Bago natin syempre, pag-usapan yung sinasabi nga natin na hand pain o masakit na mga kamay dyan. Good morning muna sa inyo dyan at sa PGH. Ang dami nating mga doktor na suki din dyan. Kaya Doc Jonas Del Rosario, hello po. Yes po. Alright. Okay, so Doc, ito na muna. Yung mga ating po mga bank employees na nagre-request nito, parati daw sumasakit na. Hindi rin nakakatulong na ang kanilang trabaho. Pare-pareho yung, kumbaga, ginagawa nila Di ba? Hindi naman maiwasan at lagi hong nasa computer at nagtatype at kung ano-ano at nagbibilang ng pera. Minsan mano-mano, hindi ba? So, yun yung kanila hong kailangan gawin. Is there anything na pwede ho nating malaman kung paano sila maghagabayan para hindi ho magtuloy-tuloy yung kanilang sakit sa kamay? Okay po. Natural po na ating mga bank employees, still actually bank employees, but everyone else. So, opo, nag-gadget, Yes, opo. Tsaka, lalo na nung nagka-pandemic, nag-shift tayo sa digital, so lahat naka-computer, naka-cellphone. So, lahat lang gamit na gamit yung kamay. However, dahil gamit na gamit yung kamay, magkakaroon tayo ng mga tinatawag natin mga cumulative trauma disorders o yung mga disorders na dahil sa nature of work, dahil lagi ginagalaw ang daliri, ang mga pulsuhan ng wrist, sumasakit talaga siya. Ngayon, maraming mga conditions na pwedeng mangyari sa kamay dahil masakit nga. We have to understand first, kaya magandang magpakonsulta sa doktor. Una, ay naalam namin kung yung sakit ba ng kamay ay dahil sa isang traumatic event o may aksidenteng nangyari or chronic siyang nangyari. Overwork, overtime, bigla na siyang sumakit. Another thing at natanong din namin, ma'am, ay kung ano ba yung sakit, kung ito ba ay sharp, or ito ba ay parang kuryente na gumuguhit, o may kasamang pangingimay o ngalay. Because yung symptoms po na ito may lead into ano ba talaga nangyari. Dahil sa kamay natin, kahit napakaliit ito, napakaraming structures na nandito. Merong vessels, pwedeng naiipit ang vessels, nag-supply ng dugo na mag-cause ng parang pananakit sa kamay o pamumutla ng kamay. Pwede rin naiipit na nerve. May gitna sa pulsuhan. Ang pakiramdaman naman ay parang minsan parang ngalay o parang kuryenteng gumuguhit sa kamay. Minsan naman yung mga pasyente nakabitaw ng mga gamit o kaya simpleng napapansin nila yung sulat nila nagbabago. Parang mahina, no? Bakit nga ba ganun? Yan kasi lalo na sa mga bank employees natin. Hello, shout out. Ang sinasabi ho nila, ito yung mga tanong nila, minsan nagsusulat parang hindi na makasulat. Ayan, mahirap, parang mahina yung kanilang kamay, yung kanilang grip. Anong nagko-cause po daw nun? Okay po. Usually po, ang pinaka-common na cause nun ay dito sa maliit na pulsuhan natin, may maliit na tunnel dyan. Ang tawag natin dyan ay carpal tunnel. Okay.
Yung carpal tunnel po, doon dumadaan yung median nerve. Yung median nerve po, ito ang nag-innervate sa pakiramdam at ng unang tatlong daliri at ang grip o yung paghawak at pagsusulat. Okay. Ngayon po, over time, dahil siguro nag-type tayo palagi, nakaganon ang kamay natin, ang oo. nag-type. Okay. So, sumisikip po yung space at over time, dahil sumisikip ang space, yung impulse o yung control na binibigay ng median nerve ay bumabawas over time. Okay. Dahil doon, nagsisimula po tayo makaramdam. Unang naramdaman actually natin, sakit. Parang may pumipintig o parang may kuryente ako nararamdaman. O kaya minsan, the other end, parang namamanhid o wala nang pakiramdam ang aking kamay. Until eventually, papansin lang mga very subtle things, mga pag nagsususi sila ng pintuan, hindi na malakas ang grip. Doon Okay. natin nakikita yung importansya ng kamay talaga. Kapag ka Yes. medyo nararamdaman mo na nag-iiba yung function ng Yes. kamay mo dahil sa Opo. sakit o kaya dahil din na may kirot, 'di ba? So ano ho ang Opo. pwedeng magawa? Like for example kasi trabaho naman ho nila 'yon, hindi ba Yes. paulit-ulit nilang Opo. gagawin talaga. Baka meron kayong mga pwedeng tips. Okay po. Usually naman, kasi lagi sasabi, huwag itigil ang trabaho kasi natin pangkabuhayan, ito natin Yeah. ginagawa. Oo. Mga simpleng bagay po na pwede nating baguhin. Una, ang pinakamahalaga sa amin dahil ang mga back employees natin, halos 8 hours nakaupo sa computer, di ba? I-correct po ang posture. Napakalaking change po na mangyayari kapag correct ang ating So posture. sa buong katawan kahit kamay lang ang Yes, ang opo. pinag-uusapan. Opo. Kasi usually po, kunwari, kasi ano na yan, sabay-sabay na, sakit ng likod, sakit ng kamay, balikat. Tama. Opo. So usually po, we request, for example, yung screen, kung kaya, yung level lang, eye level, ay nasa bottom ng screen pababa. Hindi pataas na ganyan. Kasi pag tumataas na ganyan, sakit sa leeg. Opo. Tapos ang balikat dapat relax. Okay. Pagdating sa kamay, dapat ang kamay ay neutral to around 20 degrees lang. Minsan kasi nangyayari pag sobrang taas ng ating table, Oo. nakaganon yung kamay, naiipit ang nerve sa pulso nito. Sa Pag sobrang pulsuhan, baba oo. naman, yes po. Pag sobrang baba naman na ganyan, naiipit din siya. So dapat close to neutral o hindi. Ang mga techniques dito, usually i-check natin yung upuan natin. Pwede natin mag-riser o kaya kung talagang mababa ang upuan, pwede magpatong ng kahit na libro o kahit ng pambataas ng keyboard para gano'n na-relax ang kamay natin. At pag nag-type tayo, kahit na 8 hours tayo nagkatrabaho, Oo. ay na-relax. At saka we always tell our patients, maybe rest every 30 minutes, stretch ng konti, galaw ng konti. Yung Galaw mga sa stretch, kamay. galaw-galawin, Yes. Opo. Parang i-shake lang natin ng konti, para makakatulong din sa Yes. pagdaloy ba ng dugo. Yes, sa pagdaloy ng dugo. At saka nangyayari din kapag gumagalaw yung nerve at ibang structures along the tunnel. Kumbaga parang mas dumudulas yung galaw. Para siyang makina I na kapag see. kumikita, kumakapit siya. Mga joints at tumitigas din. Ganon. Okay. Yung sinasabi kasi nila, overwork din daw yung kanilang mga kamay. Okay? Yes. Pero overtime ba, kapag ka ganyan ho, meron bang mas malala pang kaso kaya na pwedeng maramdaman pagka yung hindi ho talaga naiiwasan na maging overworked yung kamay? Yes. Actually po, pag overwork talaga tayo, simula lang yan sa carpal tunnel, sumisikip lang yung mga joint spaces, and eventually nagpo-proceed na yan sa osteoarthritis ng kamay. Sakit. Oo. Masakit yan. Nangyayari po doon, parang yung kasi ang itsura po ng joints natin, dalawang buto, tapos parang may fluid sa loob, parang buffer siya na Yes. parang madulas. Over time, dahil tayo, kasi ang employees for sure, after magtrabaho sa opisina, yan, maglalaba, maghuhugas ng Meron pang plato. iba. Oo nga naman. Oo. So over time, numilipis yung joint space na yon, yung parang fluid na yon, kaya nangyayari, nakikiskisan yung mga buto, kaya minsan rin natin parang lumalagotok at eventually sumasakit na, hindi na natin makilos pag sumasakit na yung kamay natin. Sa edad din ho, mga wear and tear, talagang kasama na yan. Talagang Yes, sasakit ba yan pag opo. hindi natin iningatan? Yes po, kasi over time, kaya chronic traumatic Chronic disease. traumatic, oo. Opo. Pag bata pa tayo, natin siya mararamdaman. Parang okay pa siya, parang okay pa. Habang tumatanda tayo, parang unti-unti ko nararamdaman. Hanggang sa pag nagretiro na tayo, parang ang sakit Oo. na ng kamay ko, hindi ko na Totoo. maikilos. Ayan. Kasi parang
nagpapatong-patong na po iyon. Totoo naman, ano, talagang Mm. kailangan natin mas maging intentional, no, conscious sa ating pong ginagawa sa kamay. At yung sinasabi nila dito, gusto nilang matanong, nakakatulong ba talaga yung mga squeezy toys, yung mga pinipisil-pisil natin na para ano, dumaloy daw yung dugo at hindi sila magkaroon ng carpal tunnel o iba pang mga sakit sa kamay? Actually po, yung mga squeezy toys o kaya yung mga parang yung Mm. mga stress ball, Yes, stress maganda ball. po yun na grip Ayun. strengthening. I Kasi see. syempre, parang may resistance siya. So pag Oho. sinasara natin, na-exercise ang kamay natin. However, I always tell patients po na hindi lang naman pagsara ang kilos ng kamay, pati pagbuka at Aha. saka pagtiklop ng tuhod. Kaya kailangan ng pulsuhan, saka Oo. mga daliri. So dapat sinasabi namin, kung may nararamdaman, magandang magpakonsulta sa doktor para malaman natin kung ano nga ba ang kondisyon na nalalaman at saka katulad po sa aming mga rehabilitation medicine doctors, Mhm, mhm. ano ang tamang exercises na pwede nating magawa. Kasi karamihan naman sa mga ganitong kondisyon, nadadaan sa physical therapy at saka mga pain medications para Yeah, makontrol natin yes. ang sakit eventually po. Speaking of pain medication, Doc, ano ba yung usual na pwede hong safe na mainom po nila na nire-recommend po ng mga doktor? Katulad Ang niyo. usually po we really start po sa pinaka-safe na medications, usually mga non-steroidal medications, mga NSAIDs, gaya ng naproxen at iba pang mga gamot. Relatively safe po ito sa mga sakit. Usually after taking medications, nawawala kagad yung sakit. And then eventually, over time, nag-i-improve yung sakit. So, ang nangyayari, mas nakikilos lang kamay nila, gumaganda na ulit ang pagsulat, I see. lumalakas, nabawasan yung pamamanhid or mga Oo. kuryente sa kamay. So even if halimbawa may mga existing conditions, pwede hong uminom ng naproxen. Yes, according to studies po, they actually studied it po na ang naproxen ay isa sa mga safest na mga pain medications, lalo na sa mga sakit ng osteoarthritis o kaya kung ng mga joint pains, hindi lang sa kamay, pati sa tuhod, sa likod, at iba pa. Usually, preferred namin ito sa mga sakit, lalo na sa mga may mga comorbidities katulad ng cardiovascular diseases, Pwede hypertension, rin. diabetes. Safe po ang naproxen and these medications po usually. However, we always say na magpakonsulta sa doktor kasi hindi lahat ng gamot ay binibigay or over the counter. Kailangan magandang may opinion pa rin ng doktor. Gabay para safe pa tayo rin. paggamot. Oo. Do not Yes. self-medicate, Opo. sabi nga nila, Yes di ba? po. Pero pagka, kasi minsan hindi mo naman alam, di ba, kung meron ka talagang cardiovascular diseases, pero meron kayong family history, okay pa rin po yung uminom ng naproxen. Yes po. Relatively safe pa rin po ang naproxen kahit na Okay. may history, kahit Okay. walang existing na disease, Yes. kahit na mayroong mataas ang chance na magkaroon dahil sa pamilya, may lahi. Safe pa rin. Unfortunately, no, may Oo. mga ganyan talagang Yes. kaso na pinapamana sa atin hindi pera kundi sakit. Yes. Okay. Napaka-common natin Oo. po. Saan ho kayo po pwedeng mapakonsultahan para dun sa mga gusto hong magpa-check sa inyo? Okay po. Meron po akong clinic sa PGH Faculty Medical Arts Building every Monday and Friday from 12 to 3 p.m. Sa Manila Doctors Hospital po every Thursday 1 to 4 p.m. Mhm. At sa Medical Center Manila or Manila Med every Saturday 1 to 4 p.m. po. Ayan. Thank you so very much sa inyo, Dr. John po. Albert Gonzalez, ang atin pong rehabilitation medicine specialist. Magandang umaga at hello again sa mga taga-PGH. Thank you, Doc. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ayan. Alright, mga Hilingan, walang pinoprotektahan.